Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan. Siyempre, malusog ang pangangatawan. At siyempre, bago ang lahat, nais ko lamang batiin ang ating mga Pinoy Olympians na talagang nakikipagsapalaran para sa ating bansa dito po sa ginaganap na Summer Olympics sa Paris, France. At syempre, ang ating very own na si Carlos Yulo ay nagkamit ng 2 gintong medalya sa larangan ng artistic gymnastics. So I think, alam ko, first Filipino to do this, na 2 medals in 1 Olympics. At again, nakakakaba, na halos napupuyat ako tuloy kakapanood ng Olympics. Pero syempre, nais din nating batiin ang ating mga ibang Pinoy Olympians, na talagang, syempre, hindi rin biro maging Olympian. First of all, para makakwalify, and then, yung nasa world stage kayo of sports. So, talagang merong pinapalad, meron ding hindi. Pero gayon pa man, ang aming pagpapasalamat sa inyo, sa buong team ng ating mga Olympians, sa inyong pag-represent sa ating bansa. So again, congratulations kay Carlos Yulo. And syempre, alam ko meron pa tayong iilan na mga may potential pa na magkamedalya. So ipagdasal po natin ang ating mga Pinoy atleta na nasa Paris, France para sa Summer Olympics. So ano ba mga nangyari sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, ang ating barangay ay muling binisita para sa mga benchmarking activities ng iba't ibang mga local government units. So unang-una po dyan, ang local government of Zamboanga City, particular ang kanilang mga child development workers ay pumasyal sa ating barangay, partikular sa ating BSA Child Development Center upang mag-benchmark ng ating mga iba't ibang mga activities, programs na ginagawa po natin sa ating Child Development Center. So of course, ang delegates mula sa Zamboanga City was led by Ma'am Marichu, and again, mga child development workers ng iba't ibang mga child development centers sa lungsod ng Zamboanga. So nawa ay marami naman po kayong natutunan, at na-inspire din namin kayo sa aming mga best practices na ginagawa dito po sa Barangay San Antonio. Syempre, nais ko lang din magpasalamat din sa City Government of Pasig na siyang nagrekomenda sa atin na pasyalan ng mga child development workers ng Zamboanga City. So again, nagpapasalamat ako sa ating mga naging bisita mula sa Zamboanga. Of course, kina Mayor John ng Zamboanga City. Kasama ko rin to. Nakasama ko rin dati si Mayor John. So maraming salamat at napasyalan kami ng inyong mga child development workers mula sa inyong lungsod. So syempre, maraming salamat din sa ating Committee on Education led by Kagawad Pauline Blando and to the rest of our CDC teachers and staff. At syempre, ang ating barangay ay pinasyalan din ng ating mga kapwa barangay officials mula sa Barangay Sabang, Lipa City, Batangas. So talaga namang nakakatuwa na napili nila ang ating barangay upang makapag-benchmarking din. Sabi nga nila, sa Facebook lang nila tayo natutunghayan. Sinusubaybayan din nila ang ating mga activities sa Facebook. At na-share din nila na meron na tayong ilang mga programa na nireplicate din nila sa kanilang barangay. So kami nagpapasalamat sa pagpasyal ng kanilang delegasyon dito sa ating barangay led by Kagawad Nestor Alcantara. Sayang Kap, hindi kayo nakasama, pero nawa sa susunod na inyong pagpasyal, makasama na rin po kayo. So again, ang dami natin na-discuss pagdating sa mga best practices, governance, mga programs dito sa ating barangay. Of course, particular doon na mga programa, yung mga one-of-a-kind programs natin, yung Libreng Binyag Program, Basura to Ayuda, Pray and Play, Sining Galing, pati yung Project Care na na-discuss din namin. And of course, tuwang-tuwa rin sila dun sa ating bagong lunsad na
senior care program, no, na ginagawa natin para sa ating mga lola at lolo. So again, all the best po sa inyong pamamahala, no, sa inyong barangay, sa Barangay Sabang. At again, no, naway magkita-kita rin po tayo muli, no, para kumbaga makapag-benchmarking ulit tayo para sa ating paggogobyerno sa ating mga barangay. So again, maraming salamat din sa ating mga staff, no, na tumulong din para maging worthwhile ang inyong naging benchmarking dito sa Barangay San Antonio. And of course, no, ang Barangay San Antonio ay muling nakiisa sa simultaneous na cleanup activity, no, na ginanap na naman sa ating buong bansa. No, alam naman po natin itong Kalinisan Day ay ginagawa talaga ng lahat ng mga barangay sa buong Pilipinas. Every weekend, no, mandato po ito sa atin bilang pangangalaga sa mga waterways, no, na nasasakupan ng mga barangay. Pero last weekend, no, nabigyan lamang to ng extra emphasis, no, dahil nga sa lumipas na bagyong Karina, no, na talagang naging revelation, no, if not vindication na ito na talagang basura or improper waste management ang isa sa mga pangunahing sanhi ng matinding pagbaha sa ibang lugar sa ating bansa. So nung nakaraang weekend, no, talagang tinipon ulit lahat, no, at hinikayat ang bawat barangay na magtulong-tulong, no, magkapit-bisig para ipatupad ang Kalinisan Day. So syempre tayo sa atin, no, yung paligid ng Lanusa Creek ang ating binigyan ng pansin. At syempre nakasama din natin ang ilang sa ating mga barangay officials, no. Of course si Kagawad Justin Galang, SK Chairman Justin Garde, si Sec Nixon Alferez ay sumama rin, no. At syempre ang ating mga staff sa Clean and Green Committee at gayon din sa iba't ibang mga empleyado din ng ating barangay na tumulong sa cleanup drive. Syempre nakasama din natin ang ilan sa ating mga CSOs, no, dito sa Barangay San Antonio, ang Sakamay, at gayon din ang ating mga kaibigan mula sa Guardian. So again, maraming salamat po sa inyong pakikiisa. And again, let's continue with our shared responsibility upang mapanatili ang kalinisan ng ating kapaligiran. And of course, sa ating barangay, no, nais lang din natin i-share ang iba't ibang mga kolaborasyon ng BSA with the Pasig City Health Office, no. Alam naman po natin na ang ating CHO, no, ay talagang very supportive din sa ating mga programang pangkalusugan dito po sa ating barangay. At unang-una diyan, no, ang ginanap na NEDA Nutrition Fair, no. Alam naman po natin ang National Economic Development Authority ay matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio, no. So bagamat naka-house sila in a temporary office, no, dahil habang nire-renovate ang NEDA dito sa may Escriva Drive, ay nag-request din po sila sa atin na magkaroon ng parang nutrition fair, no, bilang again parang pagdiriwang ng Nutrition Month, at gayon din, no, para rin ma-promote nila sa kanilang buong workforce ang kahalagahan ng maayos na nutrition. So syempre, no, nagkaroon tayo ng usual na mga health services, no? Of course, andyan yung body weight and height monitoring. Meron din pag-monitor ng blood pressure. At gayon din, no, naghandog din tayo ng ilang mga nutrition lectures and counseling. So again, no, ako ay nagpapasalamat sa pamunuan ng NEDA, sa inyong tiwala. Of course, sa Pasig City Health Office, maraming salamat sa inyong suporta. At syempre sa ating Committee on Health and Nutrition, no? Of course, led by Kagawad Rachel Rustia, and of course to our nutritionist na si CJ. And of course, no, August is also Breastfeeding Awareness Month. No? So again, ang theme for this month is Closing the Gap, Breastfeeding Support for All. So of course, ang layunin ng bawat LGU, no, ng ating bansa ay talagang i-promote, no, ang benepisyo ng breastfeeding at talagang ihikayat, no, ang mga mommies na talagang mag-breastfeed tayo, no, at hindi yung mga formula ang ating gamitin para sa ating mga anak. So syempre, no, tayo naman ay patuloy
na makikipag-ugnayan rin sa ating City Health Office para makapaghandog ng iba't ibang mga programa. Antabayanan nyo rin po ang ilan sa ating mga initiatives, no, na gagawin ng ating barangay, no, patungkol sa breastfeeding. So again, maraming salamat sa ating Committee on Health and Nutrition. And of course, no, last but not the least, no, ang aming pagpapasalamat din sa lahat po ng nakiisa sa ating isinagawang free flu vaccination para po sa ating mga mahal na senior citizens and PWD ng Barangay San Antonio. So, higit kumulang 200 no, na individual ang tumungo sa ating barangay hall nung nakaraang linggo upang i-avail itong libreng serbisyo po na ito, of course, in collaboration with the Pasig City Health Office. So again, nagpapasalamat ako sa ating mga senior citizens, no, mga PWD natin na talagang hindi rin nagpahuli, no? Talagang pagdating ko, ang dami maaga pa nga sa call time, no, may nakapila na. So diyan natin makikita, no, na talagang nakakatuwa ang tinatangkilik ang ating mga programa. So antabayanan niyo lang po, no, stay tuned for our future schedules, no? Meron pa ho kaming ilang mga vaccines, no, na nasa amin at syempre isa-saturate na naman po natin ito para maubos naman po. Syempre sa ating mga kabarangay na seniors and PWDs na nakatanggap na nung kanilang flu vaccine dahil meron silang private doctor, no, okay lang naman po, no? Importante, no, lahat tayo ay protektado, no, through this vaccine. So again, makipag-ugnayan lamang po sa ating health center, no, para sa ating mga future schedules or, no, especially sa ating mga seniors, kay April na kayo dumiretso kung meron kayong concern, no, or kung meron kayong inquiry tungkol sa flu vaccines. Sa mga PWDs naman, no, idiretso na nyo na either kay Richard or kay Berna. No, I'm sure kilala nyo naman sila dahil sila rin ang inyong mga natatawagan pag meron tayong mga concerns pagdating sa seniors and PWD. So again, maraming salamat sa ating Pasig City Health Office, lahat ng inyong mga collaborations, no, na iginagawa with Barangay San Antonio. So again, sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated, no, sa mga kaganapan dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, of course, the Barangay Council, SK Council, the social media team, maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, donors, and collaborators, maraming salamat sa inyo. Sabi ko nga, yan nga na-share ko dun sa ating nag-benchmark na taga Batangas. No? Sabi ko, yung collaborations, very important yan. No? Especially with the private sector para mas marami tayong magawang mga programa para sa ating mga kabarangay. And of course, maraming salamat sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin sa inyong pagtangkilik, no, sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Talagang mas lalo kaming nagiging inspirado, no, para makapaglingkod sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating barangay. So sa ating mga kabarangay, no, patuloy lang ho tayo magdasal. Huwag nating nakakalimutan ang ating pananampalataya. So sa inyo pong lahat, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always, and may God bless us all. Thank you.